mastermind nga talaga si Bongbong Marcos sa nakawan na nangyayari sa gobyerno? Ano yun chismis yun parang showbiz ang dating. Yung para sa akin, wala akong makita na itutusok papunta sa kanya. Kaya may kasalanan ba si President Marcos? Ako tingin ko wala. Sa ngayon. Kasi wala namang ebidensya. Ngayon, may kasalanan ba yung iba? Ay, nakita ko yung mga tinuro. O di ba pinailan ng kaso? Yung sagot ko kanina, yung kaninang sinabi ko na may mga hinihiring sa sandigan, may hinihiring sa ombudsman, may hinihiring sa korte. Ayun, dapat mapapanagot. Ngayon, kung sino pa matatamaan, buntot nyo, hila nyo. Pero Yorme, So, ayan mga pre, sabi ni Isko Moreno mga pre, chismis lang. So, walang katotohanan kasi chismis lang pala eh. Diba? So, gets nyo na? Harap-harapan kayong pinapahiya ni Isko Moreno dyan sa Isiminay na kayo mga baneteros kayo. Diba? Harap-harapan po yan. Bumanat dyan si Isko Moreno. Chismis, naniniwala kayo? Dahil lang sa chismis, maninira kayo kay PBBM. Diba? Hindi na kayo nahiya. Manalamin nga kayo. Sabi niyo magnanakaw si PBBM. Bakit hindi niyo kontrahin dyan si Isko Moreno? Pwede niyo kontrahin na. Magnanakaw pala eh. Kawatan pala eh. Abay, kontrahin niyo. Bakit pameme kayo? Yan yung sinasabi ko. Diba? Ang gagaling nyo pag kayo-kayo lang dyan sa mga studio ninyo. Pero pag may guest kayo, sinusupalpal na kayo harap-harapan, napameme kayo, hindi kayo makapagsalita. Yeah? Sampal yan sa inyo, malaking kahihiyan yan sa inyo, mga tanga. Mga bayaran pa naman kayo, tapos di nyo ginalingan. Saludo po tayo dyan kay Isko Moreno mga pre, kasi, kumbaga, nakikita niya si PBBM na wala naman talagang ginagawang katiwalian, 'di ba? So, chismis, meron po. May mga nagchichismis na ganun. Katulad ng Banateros, chinichismis si PBBM, kung ano-anong sinasabi na kesyo ganyan, ganito, 'di ba? O chismis 'yon, walang ebidensya. Kasi ginagawan po si PBBM ng chismis. Inaakusahan ng walang ebidensya. Sampal yan sa inyo. let's follow. Ayan na, sinundan po ngayon ni Banat Bay. Susundot si Banat Bay. Hindi umubra yung isang bugok na manyakis na Banateros na si Che Guevara. Si Banat Bay naman yung susunod na isa pang tanga, no? Bobot tanga. So, may tanong siya kay Isko, no? Di makapurma si Che Guevara So, pupurma naman itong tanga. Tingnan natin paano sunugin ito ni Isko Moreno, mga pre. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po ay maging updated po kayo sa mga uploads natin. So, tuloy po natin to. Your logic. Yes. Sabi nyo kung nagkamali yung isa, tinuro si ganito, tapos hindi nyo inaksyonan, kayo may kasalanan. Tama. Ganun na nangyari. Si Zaldico may kasalanan, hindi inaksyonan ni Romualdez, so si Romualdez ang tinuturo. Alam naman natin, whether we like it or not at we deny, si Romualdez, hindi naman gagalaw yan nang walang basbas ng presidente. So there is a corruption from bottom na nanggaling sa Kamara. Imposible namang walang kinalaman ng presidente. May tinatawag kasing by association Misa pag na-associate ka, for example si President Marcos, pinsan si Speaker. Tama, by association. Di ba yan din naman ang ginawa sa akin, katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Ayun, ganun nga yung nangyari. Buti nga kay Isko Moreno, katabi lang. Si Digong kausap talaga. So, sino yung komunista? Si Digong kausap talaga eh. Tama. Yung tawa nila, hilaw na. Tama daw. Agree sila kay Isko Moreno. Ay, nako. Pakinggan nyo. Akin, katabi ko lang si Joma. Anong tawag na sa akin? Is komunista. Tama. Tama. Hilaw yung tawa.
Pilit. Di makaporma. Hindi, straightforward. Mm. Minsan, natatabi ka lang sa litrato. For example, yung itinatabi si BP Sara sa isang litrato ng tao, ina-associate. So may kasalanan na si BP dahil may picture siya sa akin. Correct. Lalo na ako. 5-5 yata nagpa-picture sa akin. Paano kung mamamatay tao pala yung katabi ko? Ganun, may punto naman po si Isko Moreno, no? Paano pag may katabi si Sara Duterte na kriminal, ganyan, may picture sila. Okay lang yun. Kasi politiko yan, kahit sino-sino naman talagang magpapapicture dyan. Okay. Pero yung katulad kay Madriaga, hindi lang simpleng picture yun eh. May video pa. May pagbati pa. Yun, iba na yun. Klarong-klaro na yun, Sara. So, ang point ko is that, kung si Saldi umamin Mm. sa kasalanan niya, Mm. papanagutin niya. Mm. Papanagutin natin. Inamin niya eh. Ang sabi niya, siya nagdala ng pera, ng ganito, ng mali-maleta. O, inamin niya. O, papanagutin natin. May itinuro siya. O, di kasuhan natin. Ayun. Hayaan natin, halimbawa, tinuturo niya si speaker. Meron daw silang, anong tawag niya? Connivance. O, di papanagutin. Ito kasi yung problema dyan. Si Zaldico, siya talaga yung confirmed na magnanakaw. Okay? Ngayon, dahil confirm po yung kanyang pagnanakaw, pansin ko lang kay Zaldico, gusto niya mandamay. Tinuro niya si speaker, tinuro niya si PBBM. Maniniwala po ba kayo? Maniniwala pa ba kayo sa kawatan? Nahuli siyang nagnakaw tapos magtuturo na lang kung sino-sino yung gusto niya ituro. Paniniwalaan niyo ba na yan? Wala nang ano yan eh. Wala nang silbi. Ha? Papaniwalaan niyo pa yan? Mahirap yan. Pag nagturo ba yung isang magnanakaw, papaniwalaan niyo? Kawatan eh. Okay, sana kung malinis yan, matino. Ay di, papaniwalaan natin. Wala na, sira na yung pagkatao niyan. Magnanakaw nga eh. Diba? Pero ako kasi, halimbawa, katulad yan, sandpit ko yan. Di ba? Kung yung nanay nga niya, hindi siya mabantayan ng 24 oras, ako pa kaya. So yun. they may be guilty of something or they may be not guilty of anything. Di ba? Pero pagka ang naging basehan kasi natin, chokaran, Mm. o kaibigan, o kakilala lamang, o kaya may kasalanan na siya, lahat na tayo dali. Si BP Sara, dali. Ako, dali. Kasi kung may nagpa-picture sa akin, Nyumanyanga pala. Biyahero. Biyahero. Di ba? Ang dami nun. Lalo na yung mga mainlander. Alam mo naman sa downtown. Kami, madidistinguish namin sino Filipino-Chinese, sino mga mainlander. But we are public officials. Yes. Kaya ako talaga sa totoo, sa akin lang kung yun ay applicable kay President Marcos na maaaring may ginagawa yung iba na hindi niya alam. Minsan na-associate lang siya. Yeah? Katulad yung kay Zaldico. May ginagawang pagnanakaw, wala siyang alam. Diba? Kasi si Zaldico, sekreto yung kanyang pagnanakaw. Diba? Porkit ba malapit kay PBBM, kasama na yung Pangulo, ganun. So, yun yung pagkakamali nyo. Sabi nga ni Isko Moreno, chismis yan. So, bakit kayo nakikiride sa chismis? Chismis, sinakyan nyo. Tapos sinusgahan nyo yung tao dahil gamit-gamit nyo ang chismis na to. Anong tawag sa inyo? Fake news. Ganun din naman yung kay BP Sara. Bakit natin sasabihin dahil lang sa may litrato? May kasalanan na si BP Sara. Ano yun? Ano sinabi? Ano yung nag-gaibi, nagbota ng tsape ng pera kay BP Sara? Sabi lang niya yun eh. Yes. Di ba? So yung akin, ganun. Kaya, ang pinakamabisa sa ating mga Pilipino, ito naman, in conclusion, ako naman, ito lang, para hindi tayo naliligaw at hindi pumapait
ang buhay natin. No? Kasi minsan nakakainis talaga dahil nakakakonsumi, hirap na nga. Tapos ito pa balitang naabutan mo, di ba? Tira dito, tira doon, point A to point B, 90 million. Nung hindi na-discover, point B to point A, 90 million ulit. Nung mabibisto na, ginawa pa ulit point A to point B. Pag iniisip mo yon, talaga mabubisit ka at gusto mong ilagom. Lahat na kayo may kasalanan. Lahat kayo walang ya. Ganun na. Ang problema noon, yung susunod na henerasyon. Kapag Ayun. hindi tayo naging mainam, Tatawa ako sa mga banateros, eh, no? yung tunay na may sala at ilalagom na lang natin sila dahil sa politika o away sa politika. Wala nang tatamasaing maayos na pamahalaan ang mga anak natin. Doon tayo. So, you're not saying na totally clean si Presidente Marcos? Ang tanong ko nga, hindi ko nga masasabi kung ako, baka mamaya may kumakalawit din sa City Hall nang hindi ko pa alam. I have 20,000 people under my command. At totoo yung sinabi mo kanina, Banat, yung same logic. Pag may isang nangalawit sa kalsada ron, yung, alam, nangotong na lang. Nangotong na lang. Pananagutan ko sa taong bayan yun. Tama yun, tama. Sunog palagi si Banat Bay, no? Hindi makasagot, hindi makaporma. So, ayan, mga banateros, wala pala kayo, mga weak pala kayo mag-interview, eh. Di ba? Sarili niyong bakuran, talagang pinahiya kayo. Well, katotohanan naman yung sinasabi ni Isko Moreno. Di ba? Yun yung realidad pag ikaw ay isang politiko. Na, yun nga, tama nga naman, pag mayor ka, may nangutong dyan, kasalanan ni Isko Moreno. Kailangan niya disiplinahin yan, or kasuhan, or tanggalin si Baken, ganun. Yun po yung dapat gawin ng isang mabuting leader, di ba? So si PBBM, chismis lang pala yan, bakit yung sinisira yung pagkatao ni PBBM? Chismis lang pala yan, di ba? Kayo talaga. Dahil kasi sa isang tao na pinapaniwalaan nyo, di ba? Sino ba yung taong yun? Walang iba kundi itong si Sara Duterte, no? Pag-usapan po natin ito si Sara Duterte kasi ang laki po ng pagkakamali nitong si Sara Duterte, mga pre, lalong-lalo na sa taong bayan. Hindi na ito simpleng pagkakamali sa papilang po, di ba? Hindi na ito simpleng kapalpakan, kundi palpak talaga, di ba? Kasi ito po ay usapin ng pera ng bayan na ginastos. Pero nang hingin, hingan po ng patunay itong inyong minamahal na si Inday. Di ba? Nga. Di ba? Tumatakas po sa katanungan ng taong bayan. Di ba? Ito binasa ng COA. Sinuri po ito ng COA, tinimbang ng COA ang depensa, at ang final, ano po yung final? Ibinasura ang apila. So, ibig sabihin malinaw, hindi pumasa sa batas, hindi pumasa sa standards, hindi pumasa sa pananagutan. Kawawa naman. Pasang-awa na nga daw dun sa law school. Diba? Nakiusap kay professor para lang pumasa, tapos dito, hindi pasa. Patay tayo dyan. Patay tayo talaga dyan, Sara Duterte. So, ibig po sabihin, malinaw ha. Hindi po ito pumasa sa batas. Okay? At ngayon, may utos. Ito po yung matindi. May utos na ibalik ang 73.28 million pesos. Laking pera nito. Isipin nyo yan. Mahigit 73 milyong piso. Ayan hindi po ito barya. Pero siguro sa kanila, barya lang. Pero, ang tingin ko po dito, malaking halaga to. Diba? Hindi ito sukli, na hindi ito pamasahe, mga pre, Pera yan ng taong bayan na pwedeng napunta sa ospital, paaralan, ayuda, trabaho, serbisyo. Pero, saan po napunta? Wait lang, hingi muna tayong kape. Hingi akong kape.
dumating eh. Oh. Ito na mga pre, no? Pinakamabigat dito, 69.78 million pesos umano ay para sa rewards. Grabe to. No? Imbes para sa trabaho, ospital, at kung ano-ano pa, napunta lang pala sa rewards. Diba? Ang sakit nito. Rewards para saan po? Sabi, para sa surveillance at information gathering. Pero ayon sa COA, kulang ang dokumento, kulang ang ebidensya, kulang ang patunay. Ganito lang kasimple yan. Kung may operasyon, dapat may resulta. Kung may reward, dapat may accomplishment. Kung may gastos, dapat may resibo at legal basis. Saglit lang mga pre. So yun, ang kukulit talaga ng bata mga pre, pasensya na maingay. So, yun na nga mga pre, tuloy po tayo. Tuloy po tayo mga pre. At ito ngayon, ang tanong po ng taong bayan, nasaan ang ebidensya? Nasaan po yung resulta? Lalong-lalo na, nasaan ang pera? Hindi pwedeng sabihin confidential kaya bawal usisain. Mali yan. Ang sikreto pwedeng protektado. Pero ang pananagutan hindi pwedeng itago. Kapag ordinaryong empleyado nagkulang sa liquidation, suspendido po agad yan. Kapag simpleng mamamayan nagkamali sa buwis, may penalty po agad yan. Pero kapag politiko at milyon-milyon ang usapan, ano yan, tahimik lang, gano'n. Hindi po pwede yan. Kaya ang tanong kay Sara Duterte, may balak ka bang ibalik ang pondo? Sara, mahiya ka naman. Magtatago ka na naman sa drama mo, yung ingay mo, diversions mo. Dahil ang taong walang maipakitang paliwanag, lalong lumalalim ang pagdududa. At tandaan ninyo ito mga pre. Ang pera ng bayan ay hindi personal wallet ng sino mang opisyal. Hindi ito alkansya ng makapangyarihan. Hindi ito pondo para sa lihim na walang sagot. 73.28 million pesos ang dapat ibalik ni Sara Duterte. Hindi lang po para ibalik dapat po itong ipaliwanag. Panagutin po natin itong si Sara Duterte. Yan yung dapat may tunay kang serbisyo, hindi yung puro yabang. Hindi puro apelyido, hindi pagpapanggap. Asan yung tunay mong serbisyo? Hindi po makita ng taong bayan. Diba? Kakahiya ka, Sara Duterte. Ngayon, pag-usapan naman po natin itong 18 Marines o 18 scripted actors. Sino ang nasa likod ng operasyon laban kay Speaker Martin? So, yan itong si Mike Defensor kasi mga pre, halatang halata naman na siya po yung nasa likod nito. Diba? Kumbaga, siya yung puppet na nagpapagalaw dito sa mga 18 actors. Diba? Ano pong purpose nila? Isa lang naman. Dalawa pala. Sirain si Martin Romualdez at sirain si Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Kasi kung natatandaan po ninyo mga pre, si Sara Duterte nadulas. Ano po yung sabi ni Sara? Bago pa daw po siya makaupo bilang Vice President, alam niya na po na may issue daw sa malita issue. Yung mga paglilipat ng pera, alam niya na po.
Oh. Ano? So, ayun mga pre, no? Ang pinaka, ano po talaga dito, no? Yung isa po sa kumukontrol, I mean, si Mike Defensor, may pag-amin na rin naman po na yung kanyang family, yung pampamilya nilang sasakyan, ipinagamit dito sa 18 actors na to. Diba? Ay, malay ba natin, baka may iba pa dyan na talagang kung ano ba yung, baka may pera pang involved dyan. Diba? Kasi syempre, alam nga namang aminin nila yan sa publiko. Secret na lang yun. Oo. So, ang purpose po nila is sirain itong si PBBM. Ngayon, naniniwala din po ako na bukod po dito, syempre 18 Marines, mga bayarang kulangot, diba? Sino yung nasa likod? Ito'y paniniwala ng taong bayan, ano? Na sino yung nasa likod ng 18 actors? Walang iba kundi itong si Mike Defensor. Ito po'y paniniwala ng taong bayan. At bukod po kay Mike Defensor, sa likod po ni Mike Defensor, may mga malalaking tae dyan. Kasing tabi na po siya kumakain dyan. Yung iba dyan, mahilig sa chicks, na matanda. Alam nyo na kung sino yun. Ito, duda rin po ito ng taong bayan, ano? Kasi itong matandang ito, gusto talagang pabagsakin si PBBM. Diba? Ito manginang-kinang yung ano nito, ginto. Alam nyo na kung sino yun, no? At marami pa pong iba. Na mga tae na nasa likod ni Mike Defensor. So, yun po yun mga pre, no? Kumbaga, suportado po yung ginagawang pag-control ni Mike Defensor dito po sa 18 scripted actors. No? Kasi maganda rin na yung ginagawa ni Mike Defensor, no? Maganda para sa kanila. Inokontrol niya yung mga scripted actors na to. Yung scripted actors naman, ginagalingan naman nila. Kaso may kapalpakan pa rin, maraming butas. Diba? Maraming butas, mga pre. So, at least, no? Paldo. Balita ko nga, mga pre, 2.5 million kada isa. Oo, sa unang labas. Kung sino pa yung magtutuloy-tuloy, makukuha nila yung overall yata. Di umano, 5 million. No? Laking pera nito. Saan ba galing mga pera na to? Malamang sa malamang, pera din ito ng taong bayan. Ha? Di ako nagsasabi na si Mike Defensor ngayon nagbayad. Okay, wala akong sinasabing ganon. Pero, may pag-amin si Mike Defensor na tumulong siya dito sa 18 Marines kasi yung sasakyan, pinagamit niya eh. Diba? Pinagamit. So, alam nyo na po, no? Kung sino-sino ang mga taong ito na talagang ang kukupal. No? So, yun lang po muna yung ating video ngayon mga pre. Ako'y magpapaalam muna pansamantala. Pero syempre, bago po tayo magtapos, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. And syempre, may TikTok, may Facebook po kami dyan. Ayan ha. Like, share. Ang i-like nyo na po yung ating Facebook page and share po ninyo yung mga videos natin dyan. Syempre, no? Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Hanggang dito na lang muna. Paalam po muna, pansamantala.